Wow, you didn't tell me you have such a beautiful wife for a country chick, puna ni Amanda kay Miguel. Kasalukuyang binabaybay nila ang daan pabalik ng mansyon. Yeah, she is beautiful and innocent until that incident I told you. Muling tumiim ang bagang ni Miguel sa insidenteng nangyari halos 5 taon na ang nakaraan. She is denying it and I think she is not capable of cheating on you. Didn't you say that there is that man claiming he ganged up with Brianna, and ended up sleeping with her instead? You said the man admitted that he took her virginity. You should have brought your sister to the doctor to check her maidenhead. And have spared yourself from the agonizing years you spent away from her. I see that you are still madly in love with her. Oh, Miguel, you are such a fool. And then here I am, as if I really like you. Tumirik ang mata ni Amanda sa taas ng ihil ng dating fling nito. Biglang napaisip si Miguel sa mga sinabi ni Amanda, pero kung totoo man iyon, saan niya hahagilapin ang kapatid? Ayon sa mga magulang ay biglang umalis ang kapatid, 1 buwan matapos ang insidente sa mansion, at kung saan man ito naroroon ngayon ay hindi nila alam. Sumuko na ang ama na ipahanap ang kapatid. Ikanito ay hindi mahahanap ang taong ayaw magpahanap, hahayaan na nilang kusa itong lumitaw sa darating na mga panahon. Kaagad na bumaba sila ng sasakyan para lang kunin ni Amanda ang malitin nito, muling ihahatid ni Miguel ito pabalik ng Manila, kung saan ito mamamalagi sa mga kamag-anak sa Caloocan. Ang akala ng ina ay nobya niya ito, pero ang totoo ay hindi siya minsan man natukso sa ibang babae sa California, kahit marami naman ang nagpaparamdam sa kanya. Si Amanda ay sumama lang talaga, dahil lang nakuryos sa hitsura ni Carmela at para na rin malaman kung magseselos ba ito, kung sakaling ipakilala itong nobya siya ni Miguel. Disappointed si Miguel sa kawalan ng reaksyon ng asawa, o sadyang kahiya lang magpigil ni Carmela ng emosyon, at ayaw nitong mabuking na hanggang ngayon ay siya pa rin ang hinihintay nito? Mabilis ang naging biyahe nila papuntang Manila. Ibinaba niya si Amanda sa isang apartment complex na pagmamay-ari ng tiyo nito. Kaagad siyang nagpaalam at nagbalik ulit siya sa San Felipe. Pagkarating ng mansion ay nakaantabay na ang mga magulang sa sala, lukot ang mukha ng inang halatang bored sa pag-aantay na dumating si Miguel. Mabuti at hindi mo naisip ang dito patuluyin ang nobya mo, walang ganang saad ng ina. Hindi umimik si Miguel at aakyat na sana sa ikalawang palapag nang magsalita ang ama. Akala ko ba ay gusto mo ng kalayaan buhat sa kasal mo kay Carmela? Akala mo ba ay nagbibiro ako nang sinabi kong kalimutan mo na kami? I'm not joking kaya bumalik ka na lang sa pinanggalingan mo. Dumagundong sa buong mansion ang boses ng amang konsumido sa naging aksyon ng anak. Napabuntong hininga si Miguel at nagsalita. First, if that child is really mine, dapat sumailalim siya sa DNA test. Ayaw ko namang mabuhay sa dilim at pagdudahan ng katauhan nito habang buhay. Mas mabuting malinaw na ako nga ang ama, pahayag ni Miguel. Walang hiya ka talaga. Hindi mo ba nakita ang itsura ng bata? Parang si Brianna noong kabataan niya. Napahawak sa batok ang amang hindi makapaniwala sa katangahan ng anak. Kung gusto ninyong kilalanin ko ang bata, ay dapat sumang-ayon kayo sa suggestion ko. Yun lang naman ang hinihingi ko. And if she is really mine, susuyuan kong muli si Carmela. Bubuuan naming muli ang pamilya namin. Well, good luck this time, gawin mo ng mag-isa. Hindi ka makakaasa na tutulungan kita lalo na kay Benigno. Alam mo ba muntik nang ilayo ni Benigno si Carmela noon, dahil sa kagagawan mo. Hindi mo alam kung ilang panlilibak ang nilunok ni Carmela para lang sa anak niya. Hindi mo rin alam na sa murang gulang ni Heidelin, ay nakarinig na siyang sinabihan ng putok sa buho ng kung sino lang. Hindi mo yun maintindihan kasi duwag ka. Hinampas ng ama ang dibdib ng anak bago ito umalis ng sala. Si Señora Hilda ay umiiyak na pala sa sofa. Naawa ito sa apong tinawag na putok sa buho ng kung sino. See, what have you done? Ultimo ang apo kong walang kamalay-malay ay nadamay sa kakitiran ng utak mo. Hindi ko alam kung saan ako nagkamali sa pagpapalaki sa inyong magkapatid. Pulos kayo sakit sa ulo. Umakyat na din ng silid ang ginang at iniwan ang anak sa sala. Doon ay lumapit ang yaya Adela niya.
Niyakap siya nito at hinaplos ang kanyang ulo. Ngayon lang nag-sink in ang katangahan niya sa nakalipas na mga taon. Kung bisin sana ay nakinig siya kay Isagani, ay malamang masaya silang namumuhay ngayon ng kanyang asawa at anak. Malamang ay hindi lang isa kundi baka 3 na ang anak nila. Umakyat si Miguel sa kanyang silid. Ang silid kung saan 3 buwan silang nagsama ni Carmela. Parang isang pelikulang muling nagbalik sa kanyang alaala ang mga sandali ng pinagsaluhan nila ni Carmela. Lahat na yata ng sulok ay nasubukan nila sa iba't ibang posisyon na alam niya. Sa loob ng 4 na taon ay wala siyang love life, at nagtitiyaga na lang magkamay kung pakiramdam niya ay gusto niyang makipagtalik. Nakakahiya man aminin pero hindi siya nagpadala sa tawag ng laman. Pinagtawanan pa siya ni Amanda noon dahil loyal daw ang best friend niya sa amo nito. Pinuhos lamang niya ang panahon sa trabaho at ngayon nga ay isa na siyang manager sa kanilang opisina. Dahil nang nag-resign ang dating nasa posisyon, ay siya ang may pinaka-impressive na record. Muli siyang bumaba sa komedor para uminom ng tubig. Kasalukuyang naghahanda ng hapunan si Yaya Adela, at sumaglit lang siya para kumuha ng malamig na tubig at uminom. Pabalik na siya ng sala nang may maulinagan. "Come here son. This is your lolo and lola's home." Mula sa kung saan ay may tinig siyang narinig na magyaya. Napanganga si Miguel nang masilayan ang batang kasama ng kapatid. Bakit kamukha niya ang bata? Maliban sa moreno nitong kutis, ay lahat ng katangian nito ay nakuha sa kanya. "Care to explain this, Brianna?" Tiim na titig ni Miguel sa kararating lang na kapatid. "Brigan, bless the your Tito Miguel," utos nito sa anak. Lumapit ang bata na nagngangalang Brigan kay Miguel. Hinayaan nitong magmano ito at nang tiningnan siya nito sa mata ay pumintig ang kanyang puso. Why does it feel like he is suffocated by the idea that springs in his mind? Mukhang kilala niya ang ama ng bata. Huwag lang sanang tumama ang kanyang hinala, dahil pag nagkataon ay may masasaktan siyang tao. "Yaya Adela, pakitawag sina mom and dad, pakisabi may mahalaga kaming pag-uusapan." Walang imak na tumalima si Yaya Adela sa pakiusap ng alaga. Ilang minuto lang ay bumaba na ang mga magulang nila Miguel. Patakbong niyakap ng ginang ang matagal nang nawalang anak. Ngunit natigilan ito nang mapansin ang batang kasama ni Brianna. Nabaghan ang ginang nang lumapit ang bata at nagmano. "Mano po lola, I am Brigan Jimenez, I am 3 years old po." Naestatwa si Senyor Oscar sa nasaksihan sa sala, kaya pala nawala ang anak dahil nabuntis ito at nanganak. Tahimik ang naging hapunan ng mga Jimenez, nagpakiramdaman sila, ang tanging ingay na naririnig ay ang kalansing ng mga kubyertos, at ang paminsang pangungulit ni Brigan sa inang si Brianna. Matapos maghapunan ay inutusan ni Brianna ang Yaya Adela niya para asikasuhin ang anak, buti na lang at kaagad na nahuli ng matanda ang loob ng bata, para sumama dito ng walang alinlangan. "Be a good boy Brigan, Yaya Adela will help you take a bath, you can let her read your storybook okay?" Nilingon ang tagapag-alaga ni Brianna at nakiusap, "Yaya pakibasahan ng storybook si Brigan, malalaki naman ang sulat ng libro kaya mababasa mo yun." Nakangiting tinanguan ni Brianna ang anak na umagapay na sa Yaya Adela nila, para maglinis ng katawan at matulog. Nang hindi na matano ang pamangkin ay tumikim si Miguel. "Now, let's settle our Brigan," tiimbagang na tanong ni Miguel sa kapatid. Napayuko si Brianna at parang bulong lang na sagot, si Isagani. Isang nakakatulig na sampal ang dumapo sa pisngi ni Brianna. Nagulat ang mga magulang nila at tinawag ang anak. "Miguel," sigaw ng ama, "how dare you ruin my life, I should have known better, do you know what you just did to us Brianna?" Itinakwil ko ang anak ko dahil naniwala ako sa sinungaling kong kapatid. Hinayaan ko si Carmela na mag-isang itaguyod ang anak namin, all because of your bitchiness. Isa pa ulit malutong na sampal ang dumapo sa kaliwang pisngi ni Brianna. Sa lakas ng sampal ay kaagad namula ang maputing pisngi ni Brianna. "Enough of that Miguel," sumabat na ang inang si Señora Hilda at iginilid ang anak para hindi na muling saktan ng kuya nito. "Ha!" Isang malakas na sigaw ang pinakawalan ni Miguel, yumukyok siya sa sofa at yumugyog ang balikat sa sobrang emosyon. Walang mapaglagyan ang kanyang pagsisisi sa pag-abandona sa mag-ina niya ng halos 5 taon.
Samantala, walang ampat ang pagtulo ng luha ni Brianna sa pananakit ng kapatid sa kanya, nauunawaan niya ang naging reaksyon nito, at ayaw na muna niya itong lapitan sa takot na muli siya nitong saktan. Ang tanga-tanga ko, sinayang ko ang 5 taon na nawala sa mag-ina ko all because of you, muling dinuro ni Miguel ang kapatid ngunit hinarang na siya ng ama. Son, enough, halika, we will talk this through, yakag ng ama sa emosyonal na anak. Dinala ng ama ang anak sa veranda sa ikalawang palapag, at doon ay nagdala siya ng maiinom nila. What are your plans, usisa ng ama sa anak na tumutungga ng whiskey straight from the bottle. I don't know dad, but I want them back in my life, puno ng pighati na saad ng anak na walang tigil ang lagok ng alak. That's enough, how can you think clearly kung lulunurin mo ang sarili mo sa alak, pinainom kita para kumalma ka hindi para magpakalango sa alak, binawi ng ama ang bote ng alak na nangalahati na kaagad sa bilis uminom ni Miguel. Ang sakit dad, ilang taon kung pinabayaan ang pamilya ko, all along ay mali ang judgment ko. Nagpabulag ako sa galit dahil lang magkaribal kami ni Isagani, and I trusted my sibling knowing she has this unexplainable hatred towards my wife. Umaatungal na si Miguel sa harap ng ama, wala siyang pakialam kung magmukha siyang ewan sa harap ng ama, hindi niya mailarawan ang pait na nararamdaman, gusto niyang sumigaw, manakit, at magpakalango sa alak, para makalimutan ang katangahan niyang naging mitya ng pagkawasak ng pamilyang binuo nila ng asawa. Tahimik lang na nagmamasid ang ama sa anak na tila batang inagawan ng paboritong laruan, napailing si Senior Oscar sa hinagpis ng anak, napabuntong hininga at iniisip kung paano matutulungan ang anak na muling bubuuin ang pamilya nito. We will go see Carmela and Heidelin tomorrow. Alam ko na kung ikaw lang mag-isa ay hindi ka makakalapit sa iyong mag-ina. Pagpapalubag ng loob ng ama kay Miguel. Matapos ang pag-uusap nilang mag-ama ay sunod na tinungo ni Senior Oscar ang kwarto ng anak na si Brianna. Kasalukuyang hinahaplos ni Brianna ang noo ng natutulog na anak. Nang pumasok ang ama nito, "Do you need anything dad?" tanong nito sa ama at itinaas na ang kumot ng anak hanggang sa dibdib nito. "Let's talk about your son Hiha," tura ng ama, "Gaya ng sinabi ko dad, si Isagani ang ama niya, at totoo ang sinabi noon ni Isagani kay kuya, I drugged him, supposed to be si Carmela ang sisipingan niya, but at the last minute, he resists the urge to do so, at ako ang pinagbalingan niya instead. It's all my fault and now, I'm reaping what I sow." Napaiyak si Brianna ngunit tinakpan ng kamay nito ang bibig, upang masupil ang ingay na lilikhain ng pagtangis. Hindi nakaimik ang ama sa naging revelasyon ng anak. Imbes na magalit ay naawa siya sa helplessness na nakikita sa anak na matagal nang no-alay sa kanilang piling. "Linawin mo ang ibig sabihin mo anak, naguguluhan ako. Briga needs a liver transplant to survive, he has biliary atresia, nagpa-check na ako for compatibility but we are not a match. According to the doctor I need to try if match sila ng father nito, help me dad, samahan mo ako sa mga Villamor, I can't afford to lose my son, he is my everything." Hindi na napigilan ni Brianna ang mapahagulgol sa harap ng ama. He is shocked beyond belief, na kaya lang pala biglang lumitaw ang anak at apo ay dahil sa malubha nitong karamdaman. Pero hindi naman mukhang matamlay ang apo. Lumabas ng kwarto si Senior Oscar at pumasok na sa silid nilang mag-asawa. Mahimbing nang natutulog ang esposa, tinabihan niya ito at niyakap, nagising ang ginang at tiningnan ang esposo. "Did you talk to your children?" bungad nito at naghikab tanda ng antok pa rin ang diwa ng ginang. What a tearing day! Hindi ko lubos maisip na in a span of almost 24 hours. Lahat na yata ng problema ay narinig ko na, saan ba tayo nagkulang o obra sa pagpapalaki ng mga anak natin, dismayadong saad ni Senior Oscar. "Let's just sleep, let's talk about it tomorrow, today has exhausted all my energy." At biglang dalawa na pala ang apo natin, "Hi," kaagad na ipinikit ng ginang ang mga mata na pagal ang katawan sa mga nalaman ng araw na yon. Kinabukasan, maagang nagising si Brigan at kaagad niyaya ang ina na lumabas ng bakuran, naglalaro ito ng bola nang bigla na lang itong natumba. Isang nakakanghilong tili ang pumilas sa umagang payapa, napatakbo si Brianna na lumapit sa anak at nang hawakan si Brigan ay inaapoy na pala ito ng lagnat. Hinagpis ng ina sa anak na nawala ng malay, tinapik-tapik ni Brianna ang pisngi ng anak,
Ngunit walang response kaya humingi na ito ng saklolo. Nabalitaan ni Carmela na buhat kay Pisho na nakauwi na pala si Brianna kasama ang anak nito kay Isagani, 2 araw na mula ng kaarawan ni Heidelin. Napanatag ang loob niya nang hindi na muli nag-urirat ang anak patungkol kay Miguel. Ang ama ay wala namang imik sa naging revelasyon ni Pisho dito, pero halata ang pagtiimbagang nito kapag nababanggit ang insidenteng sa masalimuot na paghihiwalay nilang mag-asawa. Ayaw ko na malalaman ko anak na isang luhod at iyak lang ay tatanggapin mo na ang lalaking iyon. Kung gagawin mo yun, kalimutan mo na ako bilang ama mo. Mabibigat na salita ang binitawan ng ama. Kaya alam ni Carmela na hindi nagbibiro ang ama sa banta nito, kaya isinaisip niya ang paalala nito sa kanya. Dumalaw si Norma kay Carmela para samagap ng chismis. Mars, nabalitaan mo na ba ang latest, malungkot na bungad ni Norma kay Carmela? Nagulat si Carmela sa biglaang pagsulpot nito na tila isang kabute. Napahawak siya sa kanyang kaliwang dibdib at hinampas niya ito sa braso. Gaga ka talaga, bigla-bigla kang susulpot. May saaswang ka ba? Muntik na akong atakihin, tinig na sita ni Carmela sa kaibigan. Porke dumating lang ang asawa mo ganyan ka na. Samantalang ako, wala na talagang pag-asa kay Isagani. Naiyak bigla si Norma at tinakpan ng kamay nito ang mga mata. Naawa naman si Carmela at kaagad na niyakap ang kumare nito. Hindi pa naman sigurado kung magiging sila, kailangan lang naman ni Isagani na magpatingin para malaman kung pwede siyang donor ng bahagi ng atay nito sa anak niya kay Brianna. Ang pagbibigay pampalubag loob ni Carmela sa kaibigang sawi, kahit hindi naman nito nobyo si Isagani. Kahit na ganoon pa rin yun, hindi na ako umaasa na magkakagusto si Isagani sa akin. Alam mo ba Mars, tuwang-tuwa ang tatay ni Isagani at sinamahan pa ang mga Jimenez na puntahan sa Manila, para kumbinsihin na pumayag magpatest. Kumagulgol na ng tuluyan si Norma. Ikaw naman, masyado kang negatibo, hindi ba nagkakamabutihan na kayo ni Isagani? At saka sa taas ng standard ni Brianna, hindi pa rin siguro niya papatulan si Isagani. Paanong hindi kung wala siyang gusto kay Isagani ay hindi sila nagkaanak? Ikaw Carmela, kahit kailan talaga napaka-inosente mo sa lahat ng bagay, utes na si Norma sa pagiging masyadong ignorante ng kaibigan. Bahala ka nga, pinahihirapan mo ang sarili mo sa walang kasiguruhan. Matapos magdrama ni Norma ay umuwi ito na kalmado na. Maagang naghapunan sina Carmela dahil napagod sa maghapon sa paglalaro si Heidelin. Tulad ng dati, ay pinagod pa rin ito ang lolo sa kakakulit nito sa mga walang katapusang katanungan nito. Naghuhugas ng pinagkainan si Carmela nang may kumatok. Alertong lumabas si Mang Benigno at kaagad na tiningnan kung sino ang nandun. Sino yan? Si Miguel po, Tay Benigno, sagot nito. At ano ang sadya mo senyorito? Gabing-gabi na at balak na naming matulog mag-anak, walang ganang saad ni Mang Benigno. Akmang magmamano si Miguel sa ama ni Carmela, ngunit iniwas nito ang kamay sa kanya. Tanda ng disgusto nitong naparito siya sa 10 oras ng gabi. Napahiya si Miguel sa naging pagtugon ng biyenan, pero naiintindihan niya na nagalit ito sa kanyang ginawang pag-abandona sa mag-ina niya. Kung ano man ang sadya mo Miguel, ipagpabukas mo na lang. Pwede, kailangan na naming magpahinga, dahil buong araw kaming abala sa gawain dito sa palaisdaan. Walang ganang singit ni Carmela sa asawang biglang sulpat sa kanilang tahanan. Please Carmela, gusto kong makita ang anak natin. Isang malutong na sampal ang dumapo sa pisngi ni Miguel. Nabagan siya sa ginawa ng asawa, pero tahimik niyang pinagmasdan ang biglang pagbalasik ng maamong muka ni Carmela. Wala kang anak, malinaw kong narinig. Ang bilis mo naman yatang makalimot. Ano pa ang pinagpuputok ng butse mo? Di ba pinirmahan ko na ang annulment papers? Biglang lumuhad si Miguel sa harapan ni Carmela, ngunit hindi nagpatinag ang huli sa ginawang iyon ng una. Please, let me see her. Ang kapal ng mukha mong maghabol ngayon. Ano, dahil nalaman mo na kasalanan lahat ng kapatid mong Moldita, kaya nagkandaleche-leche ang pagsasama natin. Mahina ngunit may diin na sambat ni Carmela kay Miguel. Pakiusap, umuwi ka na. Hindi ko ipagkakait na makita mo siya, kagaya ng ginawa kong pagbibigay sa magulang mo. Bumalik ka na lang sa susunod dahil tulog na ang anak ko. Benirahan ng alis ni Carmela si Miguel at kaagad na pumasok sa kwarto nito. Walang nagawa si Miguel at nagpaalam na lang na umalis kay Mang Benigno, na tahimik lang na nagmamasid sa kanilang pag-uusap mag-asawa. Huwag mong aasahan na madali ang susuungin mo Miguel,
Makontento ka na lang na makita ang anak mo, pero ang makuhang muli ang tiwala ng anak ko ay ibang usapan na, sisiguraduhin kong dadaan ka sa butas ng karayom bago mo siya mabawi sa akin. Nabagan si Miguel sa huling sinabi ng biyenan, mukhang kakailanganin niya ng mahaba-habang pisi para bumalik ang asawa sa kanyang piling. Laglag balikat siyang sumakay sa kanyang sasakyan, at pinaharurot na ito patungo sa mansion. Sa pintuan pa lang ay nakaabang na si Yaya Adela at matamis ang ngiting nagtanong, "Ano Eho, nagkita na ba kayo ng iyong napakagandang anak?" "Tulog na siya Yaya, sa ibang pagkakataon na lang siguro," matamlay niyang sagot sa matanda. Naglakad siya patungo sa bar counter kung saan matatagpuan ang mga koleksyon ng alak ng ama. Kaagad na lumapit si Yaya Adela sa alaga at inagaw ang bote ng alak na nabuksan na. "Nakong bata ka, hindi masosolusyonan ng paglalasing ang problema, ang kailangan mo ay matinding pagpaplano para masungkit mo muli ang mag-ina mo," litanya nito sa alaga, habang tinatakpan muli ang alak at ibinalik kaagad sa lalagyan yun. "Halika nga at pag-usapan natin ang taktika mo," suhestyon ng matanda. Kumunat ang noo ni Miguel sa sinabi ng matanda, "At ano ang alam mo sa mga taktika sa panliligaw Yaya, wala ka namang asawa," osek ni Miguel. Isang malakas na hampas ang naging sagot ng tagapag-alaga sa pilyong alaga. "Bastos ka talagang bata ka, ano kung wala akong asawa, nawili ako sa pag-aalaga sa mami mo pati sa inyong mga sutil, kahit wala akong asawa ay marami namang nanligaw sa akin noong kabataan ko, kahit itanong mo pa sa mami mo pag mamalaki nito. Ano naman ang kinalaman sa marami mong manliligaw noon sa problema ko ngayon?" Nalilito pa rin si Miguel sa nais tukuyin ni Yaya Adela. "Simple lang, makipaglapit ka ng husto sa anak mong si Heidelin, at kasabwatin mo siya sa panliligaw sa asawa mo. Ngayon, para maniwala ang anak mo sa iyo dapat ay paulanan mo siya ng regalo. Alam mo kasi ang mga bata ay madaling masilaw sa mga regalo." Nakataas baba pa ang kilay ni Yaya Adela habang nagmumungkahi sa dapat gawin ng alaga. "Paano na nga ulit manligaw Yaya?" Isang malakas ulit na hampas ang iginawad ni Yaya Adela kay Miguel. "Yan, wala kang alam talaga. Nasanay ka kasi sa padrino at santong paspasan, akala mo hindi ko alam ha, na ginalaw mo na kaagad si Carmela noon, hindi pa lumipas ang 24 oras. At mula noon ay araw-araw mo siyang inaararo, tapos pinagdudahan mo pa kung anak mo si Heidelin. Isa ka talagang dakilang tanga, pulos yang alaga mo ang pinapagana mo at hindi ang utak." Binetukan pa nito si Miguel bago ulong-bulong na umalis. Napaaray na lang si Miguel at hinimas ang ulong binetukan ni Yaya Adela. Napaisip siya sa mga katanga.